Sinimula na sa ilang paaralan sa bansa ang pilot testing ng bagong matatag curriculum. Saksi, si Ian Cruz. Ilang buwang nag-training ang mga guro ng Tinajeros National High School na isa sa 35 eskwelahang kasama sa pilot test ng matatag curriculum. Sa high school, hindi man nabawasan ang bilang ng subject. Malaking diferensya daw ang dami ng kailangang pag-aralan ng mga estudyante. Nabawasan na po ang mga learning competencies. Yung 11,000 na learning competencies po ngayon ay 3,000 na lamang po. Ang focus po dito talaga ay yung delivery of instruction. Kailangan ay quality education. Pero sa elementary, nabawasan ng subjects. Ang 7 subjects sa grade 1 halimbawa, magiging 5 na lang. Yan ang language, reading and literacy, math, makabansa at GMRC. Pagdating ng grade 2, English at Filipino ang ipapalit sa language at reading and literacy. Suportado yan ang nakausap kong magulang sa Santiago Sihuco Memorial School. Mayroon naman po kasing subject na hindi naman talaga natututukan ng gusto eh. Hindi po kagaya ng yun dun sa 5 subject na yun. Alam niyo pong kaya pong tutukan ng bata lahat. Sa grade 3 pa lang magkakaroon ng science subject. Magiging 8 naman ang subject sa grades 4 to 6 kung saan magiging araling panlipunan ng makabansa at madaragdag ang music, arts, physical education and health o MAPE at technology and livelihood education o TLE. Simula grade 7 o high school naman, tatawagin ng values education ang GMRC. Pero sa ngayon, tanging kinder at grades 1, 4 at 7 muna ang kasama sa pilot. Mas okay po yung ngayon, dinagdagan po nila na ipasok yung values po ngayon sa matatag curriculum po. Positibo rin ang ilang guro sa 5 paaralang kasama sa pilot ng bagong curriculum sa Central Visayas. I think it's more efficient and effective because we are only focusing 5 subjects to the learners, which is we were able to integrate more, give more ideas. Umaasa rin ng DepEd na dahil sa curriculum, mahabol ng Pilipinas ang pagkahuli sa edukasyon na idinulot ng pandemya dahil sa mahabang pagkatigil ng face-to-face classes. Ayon sa World Bank, 9 sa bawat 10 mag-aaral sa Pilipinas na umabot ng edad 10 ang hindi marunong magbasa at umunawa noong 2021. At nung mga problema, sinubukan natin i-address dito sa matatag curriculum. And meron tayong pilot para sa susunod na taon sa phased implementation natin ng matatag curriculum. Konti na lang yung mga kailangan natin na mga ayusin. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Mga igan, samahan nyo kaming saksiyan ng mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.